Law? Kanon Public lang? law, Aha. yes po, is a branch of law that regulates the relationship between the state and individuals or the organization of the state itself. And then Yes. ang example po nito, examples of public law are constitutional law. It deals with the structure of government, separation of powers, rights of citizens, elections. Ang main example po nito is yung Philippine Constitution 1987. Naam. If I'm not wrong po, public law Yes which po. is implemented sa pangkalahatan. Opo. Proceed tayo sa Barakallahu Fik. Mumtaz, Sister Princess. Proceed tayo sa private. بمعناها الخاص. بمعناه الخاص. Ituloy ko po, Attendance. Sheikh. Opo. Tapos po, tuloy Okay na pa. tayo. Okay, Barakallahu Fik. Sige. Ang private law naman po is the Canon al-Khas. Wait a minute. Para lang po ito siya sa specific persons. Wait lang po, Doc, ha? Okay po. Walang problema. Wait a moment po. Okay. Tapos proceed tayo dito sa commercial. Kailangan makuha natin lahat ng maudo ngayon. Itong libro, ubusin natin to. Okay. Sabihin niyo ito na po, Doc. Opo. Ito na po. While private law or Canon al-Khas is a branch of law that governs the relationship between private individuals from its root word na privado or private entities. Ang example po nito, it does not directly involve the state. Unlike the public, yung public law naman po is whole state ang kailangan sumunod doon. While the private law is for the certain tao lamang po. Ang main purpose po ng private law is to protect private interests and provide rules for fair dealings. Example po ng private law is ang civil laws, which is gaya ng rules sa mga contracts, obligation ng property Yes. and damages. Pangalawa is yung sa commercial law, which is sa pagtitrade pa rin po, kasunduan pa rin ng bawat tao. And then ang pangatlong example po, meron pa po, family law, pasok din po siya sa private law. Opo. Tapos yung labor law, pasok din po siya sa private law. Opo. So ang kaibahan po nila, ang public law, it includes state. It means ibig sabihin buong bansa or yung buong lugar is effective yung batas. Tapos sa private law naman po, it is only effective or kadalasan siyang nagiging na-apply doon sa mga tao lamang na per entity lang po, tao per tao, ganun lang. Gaya ng mga kasunduan. Yun lang po, Doc. Jazakillah khairan. Syukran jazilan, Sister Princess. Mashallah. Barakallahu fikum. Lahat kayo mumtaz. Mashallah. Pakisulat mga sisters, admin, coordinator, yung lahat ng nag-participate. Sabihin lang niyo kung kailangan ng Arabic ka, punta tayo sa Arabic. Dito muna tayo sa English. Kung kailangan ng Arabic, punta tayo sa Arabic. Sa kitab natin. O meron dyan. Okay. Okay. Bismillah. Ganon po, no? Okay. Kapag ganon, kapag yung child law, private ba yan o public? Child law. Public or private? Private po. Private. Bakit, Sister Princess? Bakit mo nasabi na private? Explain mo sa amin in 1 minute. I can say that private siya kasi it deals with certain people, which is the child. It deals with the rights ng isang bata, rights niya sa community, rights niya sa magulang niya, rights niya bilang isang tao. So, nahulog siya sa private kasi meron siyang scope lang na para doon lang sa karapatan ng isang bata.
Mashallah. Barakallahu fikum. Pero pag wala tayong anak, for example lang, walang anak, hindi na kasali yun. Yun po yung nagiging private. Tama po, Sister Princess. Mashallah. Pag walang anak, Opo. hindi. Pero ang saklaw niya lahat. Inshallah, makukuha natin. Tingnan natin kung ano yung term. Okay, nabasa na si Sister Princess na ito dati. So, kayo na lang magbasa. Tapos, i-explain muna natin. So, the term law, no, dito, sana yung binasa mo dati. Doon sa unang pa. Legislation. Dito sa legislation. Punta tayo na sa legislation. Legislation, exalt tayo dito, is not equivalent to law in its broad sense. Yun ang sabi. Di ba sa Arabic? An tashri laysa huwal kanun bima'nal wasi'. Okay, yan ang Arabic niya. Kunin natin. Okay, dito po, ang legislation po o pagsasabatas ay hindi nangangahulugan na iyon lamang ang batas sa malawak na kahulugan. Ito ay isang lamang sa mga pinagmumulan ng batas, source of law, yung sources of law, yun po yung assignment ninyo, no? Mayroon pang ibang mapagkukunan o sources na nakatutulong sa pagbuo ng mga patakarang legal gaya ng kaugalian, custom, judicial decision, and prinsipyo ng batas. Minsan, ginagamit din ang salitang custom. Dito po, mayroon pang ibang mapagkukunan natin ng batas, sources na katutulong sa pagbuo ng mga patakarang legal gaya ng kaugalian, custom, judicial decisions, and prinsipyo ng batas. Minsan ginagamit din ang salitang batas upang tukuyin ang isang tiyak na sangay o branch ng batas. Kapag ganito, no, ay magbigay tayo ng halimbawa. Ano kaya ibig niyang sabihin? So ang nabanggit niyo kanina yung batas civil, yung civil law, nandiyan sa kitab natin, yung civil law, tumutukoy sa mga patakaran hinggil sa kontrata, ari-arian, pamilya at obligasyon. So halimbawa niyan yung sa Pilipinas po, Family Code of the Philippines. So batas sa kalakalan po, kanun at tijara. Kanon at tijara, commercial law. So, dito po patakaran sa negosyo, kontrata at kalakalan at mga kasunduan sa komersyo. Nabanggit ni Sister, yan, kanina, Sister Princess at iba mga kasama niya. So, anong halimbawa niyan? Andyan na yung corporate code, securities regulation code, andyan na. Tapos, batas administratibo, al-kanun, al-idari, or administrative law. Makukuha natin yan sa Sharia and Canon, inshallah, may subject yan. Tumutukoy sa kapangyarihan at gawain ng mga ahensya ng gobyerno. So ano nga yung halimbawa niyan? Patakaran sa pagbibigay ng business permits ng LGU. Kasama dito si LGU. So mabilis ba ang pagsasalita natin? Unahin natin, no? Okay, pang-apat po, pambansa sa parusa. Ano yung batas na pambansa sa parusa? Batas, pambansa sa parusa. Yan po yung sa Arabic na Kanun al-Ukubat o Kanun al-Jinai. Subject din yan ng mga jurisprudence, ng Sharia and law, ng mga Sharia, yung Kanun al-Ukubat at saka Kanun al-Jinai. Yan po yung penal law at saka criminal law. Tumutukoy sa mga krimen at kaukulang parusa. Anong halimbawa niyan sa Pilipinas? Revised Penal Code ng Pilipinas. Ano ang aplikasyon natin dyan? Mahalaga ang pag-unawa na ang legislasyon ay hindi lamang nag-iisang pinagmumulan ng batas. Ginagamit din ang judicial precedents, decision ng korte at customary law at iba pang mapagkukunan. Parang nabanggit na natin dito yung assignment, no? Kasi dito na yon. Pero kulang pa ito. Kapag binanggit ang batas na may kasamang paglalarawan, alam ng lahat kung ano larangang itong saklaw at iyon ay magiging batayan sa pagpapapasya ng kaso. So, khulasatul kalam. Tafaddalu. Nandyan sa kitab lahat yung binanggit natin. Ini-explain lang natin. May explanation, nandyan sa kitab lahat. Nandito sa English, dito. Dito lahat yung binanggit natin. Tafaddalu. Khulasatul kalam. Very close na natin. Proceed na tayo dito para marami-rami makuha natin ngayong gabi. Bismillah ta'ala. We have 30 minutes. Yala. Khulasatul kalam. Summary. Or mabilis. Ulitin natin.
Okay. Ulitin natin ulit. Ang legislation po o pagsasabatas ay hindi po nangangahulugang na iyon lamang ang batas sa malawak na kahulugan, no? Ito ay isa lamang sa mga pinagmumulan, sources ng batas, sources of law. Mayroon pang ibang mapagkukunan o sources na nakakatulong o nakatutulong sa pagbuo ng mga patakarang legal gaya ng kaugalian, custom, judicial decision at prinsipyo ng batas. Minsan po, ginagamit din ang salitang batas, law, upang tukuyin ang isang tiyak na sangay o branch ng batas. Kapag ganito ang nangyari, no? Ibigyan natin ito ng example kagaya na sa libro natin. So, ano yun? Una po yung batas sibil. Mga halimbawa niyan, no? Halimbawa, batas sibil, no? Ang batas sibil po o civil law, al-kanun al-madani sa Lugha Arabiya tumutukoy sa mga patakarang hinggil saan daw? Sa kontrata. Hinggil sa kontrata, ari-arian, pamilya at obligasyon. Anong halimbawa niya sa Pilipinas? Family Code of the Philippines. So, kanun at tijara. Subject natin yan, inshallah, sa ibang kurso sa Sharia and Law. Batas sa kalakalan, commercial law. So, patakaran sa negosyo, kontrata ng kalakalan at mga kasunduan sa komersyo. Anong halimbawa niyan sa Pilipinas? No? Mayroon tayong Corporation Code, Securities Regulation Code, at marami pang iba. Batas administratibo, al-kanun al-idari, administrative law. Ito ang pangatlo, tumutukoy sa kapangyarihan at gawain ng mga ahensya ng gobyerno. No? Yan po yung administrative law. So, pag sa kwan kayo sa Ulumus Siyasa dira sa Dawliya, makukuha natin ano ang pagkakaiba ng political system and administrative law. Pero malayo-layo na yun. Next time na lang. So, halimbawa po nito niyan, patakaran sa pagbibigay ng business permits ng LGU. So, yan po, under yan sa batas administratibo o administrative law. So, pang-apat po, nandyan sa libro natin, batas pambansa sa parusa. Ano yon? Kanun al-ukubat, penal code sa English, batas kriminal, al-kanun al-jinai, batas kriminal. So, saan tumutukoy ito? Ito ay tumutukoy sa mga krimen at kaukulang parusa. Halimbawa niyan, sa Pilipinas rin, Revised Penal Code ng Pilipinas. Dito po mukaran. Ano yung mukaran? Comparative law po tayo. Comparative law. Philippine law and Jordan law, inshallah.